Hey guys, what's up? My name is John Winnie. Today, pag-usapan nga natin itong update dito sa issue ng cyclist at saka ng dating, I'm not gonna use the word dati, but dismiss na police na, of course, si Willie Gonzales. Anyway, so nagpa-interview nga po dito si Willie Gonzales kay Kato Ning kanina. No? Very interesting ang interview na to. And yeah, panoorin nyo na lang actually. May portion lang dito na titingnan natin. Nakapag-react na nga rin po dito si Attorney Claire. Okay, sabi nga niya dito sa episode na to, Attorney Fortune, ambulance chaser ka ba? Enjoy ka ba? Anyway, so, sa topic dito ni Attorney Claire, okay, iiklian lang natin ito, hindi naman tayo magpapahaba pa. Naniniwala at nag-agree si Attorney Claire at saka ang kanyang partner dito na walang ambulance chasing na naganap. Bakit? Kasi kusang loob na nag-offer na libre ang serbisyo ni Attorney Fortune. Walang gains dito si Attorney Fortune. Okay? However, may sinabi nga dito si Attorney Claire na kung ayaw nang humarap nung siklista, hindi natin yung pwedeng ipilit. Okay? Hindi natin yung pwedeng ipilit. Agree naman ako doon. However, nakikita ko lang po si Attorney Fortune is paano kung mangyari pa uli ito? Take note, no? Isa sa mga naging interview ni Attorney Fortune, sinasabi niya rito na based doon sa naging research niya about dito kay Willie Gonzales, 2 beses po pala itong nareklamo. Yung isa, di-demote lang siya. Yung isa, totally dinismiss na siya. So, yung pagkaka-demote sa kanya, okay, was dahil doon sa 600, yung involvement niya, no, na sa 650,000 kapalit nung 2 Chinese na pinakawalan. Ngayon, yung sumunod naman, yung pagkaka-dismiss niya, no, based dito sa sinabi ni Attorney Fortune, was about sa pangangasa rin niya ng, it's something to do with the gun pa rin. No, it's something to do with the gun. Kaya siya finally na-dismiss sa serbisyo. Ngayon, one of the interesting things na natatawa ako, ito talaga, hindi ko makita yung point. So, si QCPD Chief Brigadier General Nicolas Torres III submit his resignation following the backlash they received from holding a press conference with dismissed Cap Wilfredo Gonzales. Sabi niya nga rito, I already submitted my resignation today, August 30, effective tomorrow, August 31. I have to spare the PNP from another issue. Sabi nga ni Torre. Torre ba o Torres? Torre. Alam ko Torres eh. Anyway, si Torre. Now, kung titingnan nyo to guys, gusto ko muna nyo mapanood ito. Okay, kung gusto ko muna mapanood natin ito ulit. And then, babalikan natin yung naging salaysay ni Willie Gonzales. Dapat magko-connect Dapat magko-connect yan. Ng CCTV footage na ipinresenta sa House Committee on Public Order and Safety ng cycling enthusiast na si Attorney Raymond Fortune, kita ang pagpasok sa bike lane sa bahagi ng Quezon Avenue ng isang pulang sedan na nag-cut sa siklistang nakaitim. Sinubukang umiwas ng siklista pero pumunta sa parehong direksyon ng sedan at saka huminto kaya nagkagitgitan ang dalawa. Bumaba sa bisikleta ang siklista, pati ang nagmamaneho ng sedan na agad hinampas ang siklista. Kita rin ang pagkasasabaril ng driver at pagkaladkad nito sa bisikleta ng nakaalitan. In this agreement, it would appear that there was... Okay, stop tayo dito. Punta tayo dito kay Katunying. Kasi may kwento rin dito si Willie eh. Pakinggan natin yung version niya. Po ba kayong retired na mula nung nag-retire po? Nag-retiro po ako noong July 8, 2016 po. Opo. At kayo po ay nagsilbi sa Quezon City Police, tama po ba? Opo. Opo, okay. Okay, so based dun sa sinasabi niya, siya daw ay retired. Okay? Retired nga ba? So ano pala yung sinasabing dismiss? Pagkatapos po ng inyong pagre-retiro, ano po yung inyong pinagkakaabalahan? Naghanap po ako ng iba-ibang trabaho para
masustain ko po yung gamot namin mag-asawa. Opo. So meron po kayong parang maintenance medicine, ano? Opo, marami po. Opo. At meron po ba kayong mga sakit, ganun? Hindi ko po kaya. Hindi kayo financially capable, Hindi ano? po. Okay. Puntahan na po natin yung nangyari noong August 8. Opo. Ang nakita lang po namin at ang nakita ng ating mga kababayan, Ito guys, pakinggan natin yung version niya ha. kayo po ay isang pulis na, police o ex-policeman na may kasagutang isang siklistang walang kalaban-laban at bigla nyo na lang sinampiga at kinasahan nyo ng baril. At ang nabuo po sa isip ng mga tao, napaka-abusadong pulis nito. Okay. Ano po bang nangyari? Ba't po ba umabot sa ganon? At least dun sa version ninyo. Nagmamaneho po ko ng kotse ko. Mm. Traffic po sa Along Espanya. Nung malapit na po kami ng Welcome Rotonda, pumreno po yung kotse sa harapan ko. So, pumreno rin po ako. Opo. Maya-maya biglang may bumangga po sa likod ko na malakas. Mm. Tinignan ko sa salamin, tinignan ko sa side mirror, kung kotse. Hinandbrake ko po yung sasakyan ko, Mm. binuksan ko yung pinto ko. Pagtayo ko puro sa may pintuan ko, nakita ko bisikleta po. Opo. Sabi sa akin, okay lang mo ba yung murang ginawa sa akin? Sabihin ko Sabihin niyo dito. po ng buo po. Sabi sa akin, bigla kang pumreno eh. Mm. Kung hindi ka ba naman gago eh. Mm. Sabi sa akin. Mm. Sabi, dinerty finger ako. Mm. Oh, sabi sa akin gano'n. Mm. Sabi ko, ikaw ang gago. Sabi ko, ikaw ang bumangga sa akin. Mm. Bigla kang pumreno, gago ka eh. Tapos sinuntok ko yung kotse ko nung nakagwantes po siya nung may mga knuckles. Opo. Pang motor, sinuntok po, UP po yung kotse ko. Mm. So kaya na UP yung ibabaw? UP po. UP yung ibabaw, po. okay. So, ginawa ko, lalapitan ko, tumakbo. Mm. Nagpasikot-sikot po siya sa mga sasakyan. Opo. Tapos, dumingon pa ng huli. Mm. Humabol ka kung kaya mo. Sabi sa akin, naka-dirty finger na naman. Nakabukas bintana niyo nun, kaya naririnig. Opo. Di ginawa ko po, nag-isip ako kung hahabulin ko kasi siyempre galing ako sa operasyon. Mm. Sabi ko, ano to, baka away pa to. Ganito. Mm. Nag-isip po ako, pero nung may tumabi ho sa aking kotse, sabi niya yung sumuntok ng kotse mo, nandun sa Quezon Avenue, hindi dyan sa E. Rodriguez. Dahil sa Kasi Welcome pasalamat Rotonda, po. pakanan yung E. Rodriguez, padiretso yung Opo. Quezon Avenue. Okay po, sige po. Ginawa ko po, binagtas ko po yung Quezon Avenue, hinahanap-hanap ko. Opo. Hanggang nakita ko po siya, palinga-linga rin. Mm. Tinabihan ko po ganun, sabi ko, tabi mo, Mm. mag-usap tayo. Tabi mo, binangga mo ako, sinuntok mo yung kotse ko. Mm. Sabi sa akin, ulul. Sabi sa akin ganun. Mm. Pumunta siya rin sa kaliwang side ko, ginawa ko, makikita niyo naman sa video ng CCTV footage ng kinabi ko po yung kotse ko sa kaliwa para maharang ko po siya. Mm. Ang ginawa po, ibinangga po yung bisikleta niya doon sa pintuan ko. Opo. Mm. Siguro para ising na, hindi ako makababa. Mm. Ginanon niya, tapos sinuntok ko yung, yung side mirror ko. Opo. So makita yung side mirror ko, gumanon talaga eh. So bumaba na ako. Mm. Okay, ulitin natin Kung babalikan nga natin yung CCTV na yun. Okay. Balik tayo. So obviously, hindi ko makita yung sinuntok yung sinuntok. Pero medyo may pinanggagalingan nga yung kwento nito ni Gonzales. Pagbaba ko, yung instinct ko ng dating pulis, sabi, yung baril natin nasa upuan natin. Opo. Napalingon ako doon sa na nandun yung baril ko. Kinuha ko yung baril ko, sinukbit ko. Opo. Tapos, akmang tatakbo siya, Mm. makikita naman ho ninyo sa CCTV na gusto niya tumakbo ulit. Opo.
So, dilakma ko yung, ano niya, yung batalya ng bisikleta. Eh, napilayan ako dahil hatakan ko kami. Inaamin ko sa silakbo ng damdamin ko na ano ko siya, na nabatukan ko. Opo, nakita po namin yun eh. Sabi ko nga, Opo. sinampigan niyo eh. Opo. Opo. Aminado po ako doon. Pero nung nakita ko po yung mukha niya na para akong dadambahin, yung siguro naman kailangan dumepensa din po ako. Matanda na po ako. May sakit ako sa puso, operado ako. Binulot ko yung baril ko, nagkasako. Para hindi niya, para Okay, parang mali yata yung ano niya. Parang may mali doon. Sa sequence. May mali doon sa sequence eh. Una yung ginawa, binatukan niya yung tao. No? Kung babalikan nga natin tong video. So, hinarang niya. And kung nakikita niyo, hinarang niya yung sasakyan. Pagbaba niya, the first thing na ginawa niya was sinukbit niya yung baril niya. Tapos, binatukan nga niya, then kinasahan niya ng baril. Tama? Pero iba yung sinasabi niya dito sa storya niya. Mukha ba siyang aatakihin dito? I mean, going back ano? Going back. Mukha ba siyang aatakihin dito? Diba? Mukha ba siyang aatakihin dyan? Ang hindi naman. lang din po siya. Ganun lang po, pero wala po akong panunutok na ginawa. Maski sa lahat po ng video ng mga wala po akong panunutok na ginawa. Naka 45 degrees lang po ako. Opo. Kung dadakmain niya ako, mag-isip siya. Huminto siya, di ba? Opo. So, doon lang po kasi yung video na nakita namin eh. Opo. Nagkasa kayo. Alam niyo guys, no, para sa akin na lang. Since nagkakaroon na nga ng mga versions itong story na to. So, kung iisipin mo nga naman, I mean, if we're going back dito sa video na to, okay, lakaya natin para mas lalo nyo ma-appreciate. Kung babalikan nga naman natin to guys, no. So, dito, while nagtatransfer siya dito sa, sa Quezon Ave, kita naman na nasa right lane siya. Nasa tama siyang linya niya. However, nung nakita nga niya tong lalaking to, okay, i-ano natin, ayan. So, pinapasok niya yung lane na ang ano niya talaga was pigilan yung biker. Hindi talaga siya liliko. Kasi maluwag yung kalsada guys eh, oh. Tama mo? Pinasok niya yung lane dahil gusto niyang harangan yung biker. And then, ayun. Yung biker talaga yung punteriya niya. Diba? Hinabol niya talaga yung biker dito. So, bakit mo hahabulin ng biker kung walang atraso sa iyo yan? Tama? Kung walang atraso sa iyo yan, hindi ka naman siguro tanga-tanga para habulin. Yun nga lang. Kung ako dito kay Mr. Kay Dismiss Gonzales. Dito nga, hindi niya masabi na siya pala i-dismiss eh. Retirado daw siya. Anyway, hindi naman importante alin sa dalawa. Yun lang, merong record na siya ay dismiss. At
napaka-importante nun. Bakit ka na-dismiss? Now, here's the thing. Kung ako kasi dito kay Mr. Gonzales, imbis na magpa-interview ka na magpa-interview, kumuha ka na ng abogado. No? Kung wala kang kayanan, andyan ang PAW. Okay? Pasok ka naman na siguro sa PAW dahil retirado ka nga, as you said. Wala kang kayanang magkumuha ng abogado mo and all. Pero mali ka pa rin eh. Mas binigyan ka ng bad spotlight eh. Is there such thing? Nagkaroon ng pangit na spotlight sa'yo. Kung ikaw man yung nasa tama. Yun nga lang, every time na nagpapa-interview ka, nagkakaroon tuloy ng ng ibang interpretation. No? Why don't you just go ahead and get a lawyer, even through PAW, kung may kasalanan naman pala yung yung rider na yon, no? Mukha nga, ako medyo halfway nako-convince ako. Mukhang may atraso nga, may kasalanan talaga rito yung cyclist. Diba? Kasi kung mapipicture mo doon sa mga familiar sa lugar na yun, if you're coming from Espanya, heading to Welcome Rotonda. Maghahati po kasi yun eh. Yung isa pa Irod, yung isa pa Pagalas, na yung pababang ganon sa may UARM ba yun nandoon? Yun. Baka doon, tapos yung isa, kung diretso ka, papunta Quezon Ave na ngayon. So, sa video na nakikita natin, puro Quezon Ave. So, may nakakita sa kanya. Where exactly sa may Espanya? Yun yung una ko iniisip eh. Where exactly sa may Espanya? At saka, ang lakas naman ng loob ng cyclist na yon. Diba? Nakala niya, hindi siya makahabol dahil nakabike siya. Isa't kalahati rin siyang tanga. Kung gano'n man yung iniisip niya. Ewan ko guys, no? Based dito sa kwento niya, at dun sa CCTV na pinakita sa news, no, na present ni Attorney Fortune, mas naniniwala na ako ngayon sa kwento niya na may atraso sa kanya yung cyclist. At pwede ko rin paniwalaan yung naandoon sa mga CCTV. Okay? So kaya siguro ayaw na maghabla nung cyclist dahil mas malaki ang sa kanya. Pareho sila, no? Pareho silang may problema. Pareho silang magkakaroon ng kaso dyan. Yun nga lang, mas mabigat yun sa kanya. Mas mabigat yun sa kanya. Ikayo guys, no? Based dun sa nakita nating CCTV footage, mas naliliwanagan na ba kayo na yung cyclist yung nagkaroon ng kasalanan dito? O nagfa-fabricate lang ng story itong si Gonzales? Worth it ba na mag-resign? Itong si QCPD Chief Nicolas Torre III? Diba? Worth it ba? Kabaro na bahala na sustento. Sabi ni Badet, ayos po yan. Marami pa naman sigurong mas may utak at tamang ipwesto sa posisyon niya. Yung hindi bias. Kahalata naman po kasi na nasa panig niya ang kalbo. Actually, may naging statement din dito si Mayor Joy. No? Sabi nga dito ni Mayor Joy, I'm outraged na siya pa ang binigyan ng platform para magbigay ng kanyang panig. Hindi man lang siya nag-apologize, siya pa daw ang aggrieved party. Itong ating QCPD parang sumasang-ayon lang sa na para siya pa ang nagsasabing go ahead, give your side.
It felt strange to me. There was something wrong in my view. Ako rin. More often than not, doon naging mali si si QCPD chief. No, hinayaan niya yung hinayaan niya yung mga abogado sa abogadong mag-usap. Diba? Pero sige. Right now, I'm going to give Gonzales the benefit of the doubt. Kasi based nga naman dun sa naging action niya, hindi naman siya talaga nagda-drive along the, what do you call that, bike lane. Talagang ang pinuntirya niya yung siklista. It seems that meron nga talagang ginawang mali yung siklista. Okay? But then again, sino ba tayo para mag-conclude? Let the courts do that. Hindi natin trabaho yan. And that's it. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood ninyo. I'll see you in the next video. Bye guys!